Sinabi ni Chang Ebs na naglalakihan ng mga gastusin nila sa bahay. Cherry, hayaan mo Chang, didiskartehan ko na lang. Hanap ako ng ibang pagkakakitaan. Chang, rarakit ka na naman. Bakit kasi di mo nalang ipaalam sa mga estrella? Ipakilala mo si Malaya. Sigurado naman hindi tatalikuran ni Paco yung pagiging tatay niya. Cherry, ayoko Chang. Chang, bakit? Dahil natatakot ka bang kunin nila ang bata? Kaya gusto mo na lang mamatay. Yung mga pinaggagawa mo para kumita, para may ipang-provide, ikaw ang mamamatay. Cherry, mabuti na lang ako Chang. Kaysa magpanggap ako na wala nang sakit sa puso ko. Naaalala ko pa ang ginawa nila parang kahapon lang. Kaya pasensya ka na, hindi ko pa din kaya. Chang, Cherry, mag-isip-isip ka nga. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo na lang ang lahat. Ang sinasabi ko lang, tayong dalawa, nag-survive tayo dahil naging practical tayo. Cherry, practical pa naman ako, Chang. May paninindigan lang. Chang, si Paco ba ang tatay ng bata? Cherry, oo naman, Chang. Nung makita na ni Drew si Tori, niyaya niya ito para makapag-usap silang dalawa. Humingi ng paumanhin si Tori kay Drew dahil hindi niya ito nadalaw sa kulungan. Sinabi ni Drew na ayos lang dahil alam niyang busy ito sa pag-aaral at nabalitaan niya kung laude pa ito. Tori, kamusta na kayo? Kamusta na si Cherry? Drew, wala pa din kaming balita kung nasaan siya. Balak ni Cherry na magbukas ng kantin pero nag-aalangan siya dahil natatakot siyang mapirme sa isang lugar. Chang, Cherry Red, hindi ka ba napapagod kakatakas? Daig pa natin ang pugante. Si Malaya, lumalaki na din. Gusto mo ba siyang lumaki na parang may pinagtataguan? Hindi gumagaling ang sugat kapag hindi hinaharap. Cherry, sana nga ganun na lang kadali, Chang. Chang, ano bang gusto mo, Cherry? Isa-isa sila malumpo, kumain ng putik, maghirap? Ibinalita ni Paco na malaki ang kinita ng Padros kaya malaki din ang hatian ng mga tauhan niyang nagmamay-ari ng kalahati nito. At ibinalita niya din na pwede nang magtayo ng hospital sa lugar nila para hindi na sila mahirapan. Labis ang pasasalamat ng mga tauhan nila dahil sa mabuting pagtulong na pinapakita nila sa mga ito. Ako, hindi po, kami nga ho dapat magpasalamat. Kundi dahil sa inyo, wala itong tinatamasa naming buhay. At sa kabila ng mga nangyayari sa amin, andyan pa rin kayo, sumusuporta sa amin. Sige ho, kain na po kayo. Sir, sigurado ako matutuwa si Ma'am Cherry pag nalaman niya na magtatayo kayo ng paggamutan. Paco, sana nga. Sige ho, kain na po kayo. Sir, magpaparamdam din siya sa inyo. Sa iyo. May nagtungo na news channel sa kanila para i-feature sila. Habang pinapanood ni Chang Ebs ang mga estrella, nagulat siya nang biglang nasa likod niya pala si Malaya. Nanonood din. Sinabi ni Malaya na pogi daw ang lalaki na pinapanood nila. Narinig ni Cherry ang sinabi ng kanyang anak. Tinanong niya kung sino ang tinutukoy nitong pogi. Malaya, yung pinapanood ni Lola Ebs, Estrella. Chang, nakita ko lang naman sa news. Malaya, ang ganda ng pangalan, Estrella.
hindi katulad sa atin, kuwayon, ang bantot. Tinanong ni Malaya kay Cherry na kung kilala ba nito ang mga estrella. Ang sagot ni Cherry dito ay hindi. Inaimbestigahan ni Paco kung nasaan si Cherry Red. Natukoy na ng inutusan niya kung nasaan na ito ngayon nakatira. Kaya agad niyang pinuntahan ang address na binigay sa kanya. Nakita niya na may lumabas na batang babae sa address na pinuntahan niya. Pinagmamasdan niya si Malaya mula sa malayo. Bahagya siyang nagtago nang makita niyang dumating si Cherry Red. Hindi niya mapigilang maluha habang pinagmamasdan si Cherry at ang anak nito mula sa malayo. Nang wala nang kasama ang batang si Malaya, nilapitan niya ito para kausapin. Masama ang tingin ni Malaya dito dahil ang sabi ng kanyang mama na si Cherry Red, huwag makikipag-usap sa hindi kakilala. Paco, tama ang sinabi sa'yo ng mama mo, pero ako si Malaya. Kilala kita. Ikaw yung Estrella. Paco, bakit mo ako kilala? May kwento ba ako sa'yo ng mama mo? Malaya, hindi po. Napanood ko lang po sa cellphone ni Lola Ebs. Hindi napigilan ni Paco na yakapin si Malaya. Tinatawag ni Chang si Malaya. Nagulat siya nang makita niyang si Paco pala ang kausap nito. Paco, Chang, kamusta na ho kayo?